Okay, so this is how you can check yung position size ninyo, okay? Um, First, let's go with NQ, okay? NQ. So remember, si NQ, each point is worth $20. So for example, ang price na ngayon, 956, 2956. Pag napunta siya sa 2957, $20 yun. Okay? Pag napunta siya sa 2955, minus $20 yun. Okay? So yan ang kailangan natin tandaan for NQ. Remember din na for NQ, ang suggested ko is only one um, contract only. Okay? So for example, pag nag-line ka dito, tapos pumasok ka dyan kunwari, and ang target mo is 25 points. So that's from 2957.5, 2958. Pag napunta siya ng 2983, that's 25 points, 25 times 20 equals $500. Okay? Ngayon, ang problema sa NQ is, kunwari, ang gusto mong risk is $250 dollars lang. Sample. Kung $250 ang maging risk mo, that's 12.5 lang. No? That's 12.5 points. Masyadong maliit. Okay? Ngayon, para kung gusto mo mangyari is mataas yung stop loss mo, pero same pa rin yung risk mo, okay, na $250, what you can do is you can change your number of contracts. How? You can use MNQ or micro. So instead the NQ mini, doon tayo sa micro. Okay? For example, you go to micro. Okay? MNQ. So, ang kailangan mong gawin muna is set up your position tool. Okay? Sa position tool, right-click mo lang siya, settings, lalagay mo lang yung risk mo, kung magkano yung kaya mong i-risk per trade. So sa akin, ginagawa ko $250 lang for a 50K account. Sa 250,000 na account, ang nire-risk ko is $500. Okay? So, ngayon, for example, para makuha mo kung ilan yung number of contracts mo, kailangan mo muna siyang i-connect sa paper trading account at least. Okay? So, how do you do that? Click mo lang tong trading panel. Tapos, kita mo yung paper trading, connect mo lang siya. Okay? Kung wala ka pang account dyan, create ka ng account dito. Okay? Now, once done, position mo yung tool mo. Kunwari, ito yung ano mo, stop loss mo. Lalakihan natin, 15.75. Kapag sa NQ to, 15 times $20 is equals to $300 na. So, lampas na siya sa 250 mo, di ba? Pero, kung nasa micro contract ka, MNQ, right-click mo lang, create limit order, sasabihin niya sa'yo, ito na, yung units, number of units na kailangan mo para pasok pa rin yung stop loss amount mo sa $250 na nire-risk mo. Okay? Then, kunwari, um, 1 to 2 risk reward na ginagawa mo, so, $31 31 points pag in-adjust mo siya. Yan. So, may risk ka na 220, may reward ka na 437. So, ito na yung number of units na meron ka na ilalagay mo sa trade away. So, kung gusto mong taasan naman, pwede naman. Kunwari, gusto mong gawing 10 units, ito na yung magiging risk reward mo. 315, 625. Kung gusto mo na babaan, let's say 2 units lang, ito na yung magiging risk mo and then the reward. Okay? So yeah, yun lang. Ulitin natin. Open mo lang yung, close muna natin to para malinaw. So una mo gagawin, open mo yung position tool mo. Right click, settings. Lagay mo dito yung risk mo. Okay? $250. Tapos, once done, position mo na siya. Kunwari 1:3 yung risk reward mo. Ito, kunwari ito yung stop loss mo. Okay? 1:3. Right click.
Create limit order. Papakita na sa'yo ni Trading View yung number of units required. Napasok pa rin sa 250 na risk mo. At ito ang magiging reward mo sa 12 siya. Okay? So, pwede mo siyang i-adjust. Kunwari, pag nilagay mo dito yung stop loss mo, magkano yung risk mo? 400 na. So, kung sa babaan yung limit, yung quantity mo, babaan mo na lang. Kunwari, gawin mo na lang 10. So, kapag ginawa mo siyang 10, ito na lang yung magiging risk mo at ito yung magiging reward mo. Okay? Hope this helps. Let me know kung may questions pa. Thank you.